Sige lang. Ito yung idol ko since High school? Since high school. Wala. Okay. Shoutout muna kayo. Ay, kaway muna kayo. Pala kay Mark at Ryan Palsis. Okay. Nasa bahay sila. Andito kami kay Che. Okay, okay. Ayos. Kayo yung mga nandito kanina, diba? Kayo nga. Naalala ko nga kayo. Doon ka pa rin sa ano? Ha? May pwesto pa rin. Dalawa na branch ko. Okay lang ba? Ayos lang ba? So, okay nga yun. Idol. Talagang sinusubaybayan kita ng mga ano pa. Condo days mo. Ayos. Okay. Una na kami. Thank you. Salamat, brother. Ingat kayo, ha. Dandan. Brother, good evening. Taga saan ka? Brother. Dandan kayo, bye-bye. Nasaan ka ngayon? Medyo malakas yung hangin. Ay, saglit. Yan, patay mo na yung electric fan. Ay, sorry, hindi ko na pala naitutok to dito. Okay, nasaan ka ngayon? Sige lang. Brother, si Firemaster to. Oo, naalala kita. Nasaan ka ngayon? Dito ako sa trabaho, pero mag-out naman. Okay. Anong tanong mo, brother? Pabor ka ba, brother, sa panukalang gawing mandatory yung pagpapasa ng Biblia sa mga elementary at saka sa high school? Oo, pabor ako ron. Pabor ako ron. Kasi, isang form of history din yan eh. Isang form of history. Brother, may kisuyo ako. Isang form din ng history yan. Medyo marami-raming tao. Sige lang po. Salamat po. Isang form of history yan. So, pabor ako ron na ipatupad sa mga eskwelahan yun. Kasi, tama, nawawala na moral ng mga tao ngayon. Hindi na nga magkaintindihan kung ano ba talaga ibig sabihin ng lalaki at babae. Nakita mo yun? Kung may Biblia lang sana, wala tayong ganyang problema eh. May mga iba, bakla, pinapaniwala na babae ka raw. May mga, sa mga tibo, wala namang ganun eh. Tanggap nilang tibo sila eh. Pero sa mga bakla, babae raw sila eh. Ang gulo na eh. Ang gulo na eh. Ang moral, wala na rin. Hindi na rin magkaintindihan sa moral kung ano ba talaga dapat ang nasusunod. Lisya na tayo, masyado na tayo malayo eh. Oh. Follow-up question, brother. Medyo maingay yung background mo, sobrang ingay. Medyo maangin Meron po, dun. brother. Okay na, brother. Yan lang po. Sige. Thank you, brother. Sige. Ayun lang ha, may mga customer na dumating eh. May kape rito, pwede nyo dalhin dito. Pwede, dun sa dulo. Pwede nyo dalhin dito yung kape. Tapos dito na kayo magkape habang naka-live ako. Yun, sige. Sige, brother, order, go. Good evening, brother. Taga saan ka? Good evening, brother. Hello, sir. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Okay. Taga saan ka? Taga saan ka? Valenzuela po. Okay, sige. Dali lang ha, dali. Baba muna ka sandali, medyo maingay background mo eh. Okay. Meron lang akong bisita. Okay. Picture, go. Nayain. Taga saan? Manila. Takot. Napulot ko lang sa tabi. Tinabihan mo naman. May pera. Sinecure mo na, buta. Okay, okay. Follow up, i-focus mo natin dito. Okay, okay, go. Okay. Thank you. Okay, okay. Ito na muna yung mga Okay, baliktarin na muna natin. Medyo, pagtsagaan nyo lang muna. Sa mga nasa Facebook, pagtsagaan nyo lang muna nakapiraso yung live ko. Kasi, medyo may konting trouble tayo. Short staff tayo, short staff. Nag-awol kasi yung isang tao ko Pwede naman magpaalam ng maayos Diba? May mga ganun talagang tao, kupaling ka talaga Pwede naman magpaalam ng maayos, pwede naman i-schedule kung kailan naalis para hindi bali ang balakang mo. Pero hindi Sikreto lang niya yun. Basta kukunin niya yung sweldo, alis siya kung kailan niya gusto. May mga ganun talagang kupal ng mga tao. Anyway, sige. Follow up tayo. Next.
Good evening, brother. Good evening, brother. Taga saan ka? Tanong lang ako sa taga Cebu. Okay. Ano tanong mo? Anong course mo, brother? Ba't ang talino mo? Hindi mo makukuha sa eskwelahan tong ganito. Diretso, hindi mo makukuha sa eskwelahan to. Merong isang talata sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yun na lang bibigay ko sa yung hint. Ang pagkatakot sa Salamat, Panginoon brother. ay pasimula ng karunungan. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Thank you. Sige. Okay, Next thank tayo. you, thank you. Sige. Genesis Mendoza. Akit nga natin to. Hello, brother. Good morning. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning. Nasa ano ako ngayon, taga Pampanga pero nasa US ako. Nakusama na ako dati sa live sa Facebook. Okay. Parang naalala ko nga yung boses mo eh. Sige, ano tanong mo, brother? Oo. Dalawa tanong ko. Ito una, may nabasa kasi akong phrase na parang para sa akin reliable pero gusto ko lang yung opinion mo. Okay. Lie to the people who want to be lied to. You'll get rich. Tell the truth to those who want the truth. You'll make a living. Tell the truth to those who want to be lied to. You'll go broke. Gaano ka totoo para sa iyo yung mga anong yun yan? Yung pag-uusap na yun, practical yun pero hindi morally correct. Practical yun pero hindi morally correct. So, ito na mo. Isipin mo yung konsepto ha. Lie to the people who want to be lied to. Diba? So, may mga tao, uto-uto talaga eh. Diba? May mga ganun talaga eh. May mga tao talaga, gusto nilang inuuto sila, gusto nilang niloloko sila. Yayaman ka talaga sa mga ganung klase ng tao kasi sobrang dami nila. Pero hindi morally correct yun. Bakit? Kasi panloloko ng kapwa yun eh. Tama. Yun yung common sense dun eh. Na oo, sige, yayaman ka. Bakit? Kasi sobrang daming uto-uto nga eh. Isipin mo, pag ako naglabas ng course, puta, lahat ng tao magpupuntahan dyan sa putang ng course na yan. Ano? Kanin? Meron? Brother? Sige, unahin mo na muna sila. Kanin. Okay, so yun. Ayan, si brother na bahala sa'yo. Siya mag-asikaso sa'yo. Okay, so going back dun sa pinag-uusapan natin, hindi morally correct yun. Pwede naman akong maglabas ng course eh, di ba? Pwede akong magpanggap na expert sa kung ano man yung putang ina, di ba? Yun nga yung naisip ko eh, maglabas na rin kaya ako ng course para yung mga uto-uto, pwede ibigay nila sa akin yung pera nila. Di ba? Pwede ko naman gawin yung katulad ng ginagawa nila Frankie Muñaño. Mga ginagawa nila Josh Mojica, mga ginagawa nila Bugoy, at napakarami pang mga influencer sa social media. Naisip ko tangina, ganun din naman ang gusto ng mga tao eh. Tano, wala kang kamalay-malay, may mga naiinis nga ako eh. Sa audience ko, meron akong kinabubuisit ako eh. May kinasasama ako ng loob sa audience ko eh. Yung tangina pinatalino ko kayo, diba? Natuto kayo galing sa akin. Diba? Ang layo na narating nyo dahil sa akin. Diba? Na oo, pwede mo namang hindi credit sa akin yun. Diba? Pero sa akin mo nakuha yung mga ideas kung paano tataba utak mo para magkaroon ka ng pera. Tapos wala kang kamalay-malay. Tangina, sinasign up nila sa mga course ni MJ Lopez. Sinasign up nila sa course nila ganito, nila ganyan, nila ganon. Tangina niya. Coaching session daw. Oh. Putang ina, hindi ko pinataba yung utak ninyo para tumaba yung bulsa ng kung sino mang scammer. Tanginang yan. Nakakaburot eh. Diba? Isan, alam mo, nakakainis yung pinatalino mo tong mga tao na to eh. Tapos ngayon nagpapakatanga dahil lang sobrang daming pera, bibili ng course kung kani-kaninong siraan tok-tok na hindi naman talaga totoo yung mga putang ina mga courses nila, hindi naman gumagana. Diba? Tangina, sabi ko, alam mo, ang dami nagme-message sa akin ng gano'n. Sinasabi niya na, scam ako ni ganito, scam ako ni ganyan. Nag-sign up daw sila doon sa courses, wala naman daw palang kalaman-laman, wala naman daw pakinabang. Kung ano yung mga naririnig nila sa akin, yun din daw yung mga naririnig nila doon sa mga course na yun. Tanginang yan. May mga tao nga, nire-rebrand lang yung sinasabi ko sa social media. May mga naririnig ako, puta, pati style ko ng pagsasalita, ginagaya na nga eh. Hindi nyo ba nakikita? May mga gumagaya na style ko. Nung una, pag-ganon ako magsalita, tapos nandito nakatutok yung camera sa gilid. Biglang meron ng ganun. Tapos biglang may question and answer na rin si ganito, may question and answer na rin si ganyan. Tapos naririnig ko, verbatim, yung mga eksaktong sinabi ko, ginagamit nila. Tangina, sabi ko, putang ina. Tangina, no? Nakakamanga tong mga tao na to, tapos ginagamit nila para panloko ng kapwa. Ako, namamanga na lang ako sa mga ganong klase ng tao eh. Tangina, ginagamit niyo yung mga linya ko para manloko ng kapwa-tao. Maniwala ka, pag ako naburat sa inyo, expose ko kaya kayo, no? Yung sinabi ko, eksakto.
at saka yung sinabi mo eksakto. Tapos sasabihin ko yung date kung kailan ko sinabi yun at saka yung date kung kailan mo sinabi yun. Tapos pagtatabihin ko ngayon yung video. Gago ka, tangina mo ha. Kaya ko namang gawin yun eh. Diba? May mga, tangina, ito lang nasa likod ko. Malupit na editor to eh. Kaya kong gawin yun. Malupit na editor dito sa likod ko eh. So, may malupit na editor pa ako dun sa ano eh. Tapos dun sa ano eh. Dun sa ano eh. Diba? Marami ako malulupit na editor. Napakadali niyan eh. Hindi ko nga lang pinagtsatsagaan kasi tangina, alam mo yun, naaawa ako sa kanila eh. Maghihirap yung pamilya nila eh. Maghihirap yung pamilya nila kapag in-expose ko sila eh. Kasi tinan mo, alam mo deep down, yung mga yan, oo, although, sige, sabihin na natin sa camera sila, diba? Pero, alam mo yung lesser evil kasi yung mga yan eh, yung mga nagbebenta ng mga courses na yan, lesser evil yan kumpara mo sa mga drug dealers, sa mga smugglers, at sa mga, kung sino-sino pang nakakasira talaga ng buhay ng kapwa-tao. Sama mo na rin pati mga networker. May mga gumagawa kasi ng mga course, hindi sila networker, gumagawa lang talaga silang course. Diba? Ayun, sa akin naman, lesser evil yung mga yan, kaya hindi ko masyadong pinagpapakialaman eh. Diba? Baba, katulad ng course ni MJ Lopez, although hindi ko sinasuggest yun, pero ang tinatarget niya doon, nakita ko na nakaraan, ang tinatarget niya, mga networker din. Kung may mga masasali na hindi networker, okay lang, madagdag, ganun. Pero generally, ang target market niya, mga networker din. Sa akin, mas okay na yun. Kayo mga networker, kayo mga maglokohan, utang ina nyo. Kayo maglokohan. Kayo mga networker, kayo na rin yung maglokohan. Huwag nyo na idamay yung mga hindi networker. Diba? Kayo na lang. Mag-utuan kayo dyan, mag-power-poweran kayo dyan. Ganun. Bahala kayo sa buhay nyo kung anong trip nyo. Pero dyan na lang kayo sa mga circle ninyo. Diba? Huwag nyo nang idamay yung mga estudyante. Yan lang talaga ang burat ko eh. Putang ina, nakakaburat talaga eh. Yung pan-tuition fee mo, yung pan-business mo na lang. Putang ina, anong klaseng advice yan? Yan ba yung klase ng advice na ipapamentor mo sa tao? Yan yung klase ng advice na ituturo mo sa mga estudyante. Yung pan-tuition fee mo, yung pan-business mo na lang. Tangin ng mga tao yan. Tangin na talaga ng mga taong ganyan eh, no? Yung alam mo yung, for the longest time, nakapanatiling matatag yung institusyon ng gobyerno ang tawag eskwelahan. Tapos sinisira mo yung credibility ng eskwelahan kasi pala may pinopromote ka pala sa tangina mong course ka. Tanginang yan. Yung mga ganyang klase ng mga tao, tangina, basurang klase ng mga tao sa akin yun eh. Pero man naninira ka ng buhay ng kapwa-tao para lang kunin mo yung pera ng bata. Tangina, bata yan, brad eh. Bata yan eh. Hindi ka nandidire, pera ng bata binibigay sa'yo. It's like stealing a candy from a baby. Wala man lang ka-challenge dyan eh. Ang daling kunin ng pera ng bata, utuin mo lang bata, makukuha mo na kagad pang tuition fee niyan. Hindi ka ba nandidire? Tangina. Mga ganyang klase ng tao talaga eh. Ano nga uli yung tanong mo? Yung ano? Kalimutan ko. Ayun, yung first ano parang. Yung ano nga, first yun, lie to the people who want to be lied to, you'll get rich. Tell the totoo truth yun. to Totoo those who yun. want to Pero be hindi truthful. morally correct yun. Totoo yun. Pero hindi Yung morally pangalawa. correct yun. Tama naman. Tama. Tama Yung- naman yun. Yung pangalawa. Oo. Tama. Yung Alam pangalawa. mo, gusto mo na tell diretso the ha? truth. Sobrang daming paraan para kumita ng pera. Isa doon, manloko ka ng kapwa-tao. And that's telling lies to people who want to be lied to. Kasi, technically, alam mo, may mga tao talaga, utu-utu lang talaga. Utu-utu. Gusto nila yung inuutu talaga sila. May mga tao talagang, ano yun? Sige, oo. Taba, sige. Wait lang ha, dali lang ha. Brother, may gisuyo. Sabaw taba. Antay mo na, dali lang. Dali. Wait lang ha, pagsisilbihan ko muna to. Ilan ba? Iyon. Thank you very much, brother. Enjoy. Ay, going back sa pinag-uusapan natin. Ayun. Yung pinahinalala kasi yung pangatlo dun sa tell the truth to those who want to be lied to, Yeah. you'll go broke. Kasi yung sa akin kasi sa perspective ko, ito yung sa pinaka inaano ko ngayon. Ako siguro kung Yung sa ako sumasabay pangatlo sa na Project yun, One. yung sa pangatlo na yun, hindi ako naniniwala doon. Tell the truth to the people who want to be lied to, you'll go broke. Hindi ako naniniwala doon. Bakit? Kasi kahit naman nagsasalita ka ng katotohanan sa mga taong gustong pinagsisinungalingan sila, pag talagang magaling talaga presentation skills mo, bibili pa rin yan. Isipin mo kung gaano karaming tao yung nagsisipunta rito na nabebentahan namin na hindi naman talaga gustong kumain ng sinigang. Pero alam kong nandito sila para kumain. Diba? Oo, hindi magandang ano yun. Hindi magandang
halimbawa yon nung mga tao na they want to be lied to. Kasi hindi naman ako, kumbaga, hindi naman nila gusto magpaloko eh. Pero ang bottom line nun, hindi rin naman nila gustong bumili ng sinigang. Pero nandito sila para kumain. Ngayon, ako kumbinsi kong bumili ng sinigang. Diba? O, tara, mapakita ko sa ito. Sinigang na baka po. Ilang order? Yun, ilang order? Tamo, hindi sila interesado kanina bumili. Oh. Kaway muna kayo. Close agad. Ilang order? Tatlo? Oh, tamo, tatlong order pa. Okay. Times Close 3. agad. Times 3. Okay. Ilang extra rice? Mamaya na. Okay. Soft drinks. Tubig. Pineapple juice. Okay. Tatlo? Dalawa. Okay. 470 lang. Brother, tatlo. Sinigang na baka? Mountain Dew, dalawa. Natanong mo ba yung grupo kung anong soft drinks nila? Okay. Brother, 470 lang. Oh, dali, may bumili lang. Dali. May bumibili. Okay, sige. Alam, mag-close. Hindi interesado kanina na bumili. Tingin sila sa kapitbahay ko eh. Siyempre, inuperan ko na, ginitihan ko na, sinigang na baka kayo dyan. Ganon. O, yun. Sige, next question, brother. Ito, ano kasi, personally, sumasabay ako sa Project 1M. Okay. Siguro nauna na lang ako ng konti sa resulta at saka ano. May mga taong gusto kong isali na akala ko dati puro salita lang ako, plano, sinasabay ko. Hindi sumasabay, parang salitang sabay lang, pero hindi walang gawa. Akala ko dati pag nagkaresulta ka na, pag nagkaresulta ka na, may sasabay na sa'yo. Ang hirap pa rin parang humanap ng tao or network na sasabay sa'yo in action. Ano yung payo mo para makahanap ng mga ganong klaseng tao? Gary Vaynerchuk, hire fast, fire faster. Nakita mo kung gaano kabilis umalis sa akin ng mga tao? Nakita mo kung gaano kabilis din magtanggal ako ng mga tao? Hire fast, fire faster. Tapos yung mga tao na matino, maayos, sinisecure ko na kagad. Pero hindi, hindi naman tayo gagana sa isa't isa di ba? Bakit pa? Hindi, pasensya ka na, alis ka na lang. Ganun. Paano kung yung mga gustong sumabay sa'yo, pamilya mo, gano'n? Pamilya, kaibigan na gusto mong malago kasama ka. Hindi mo na problema yun, Brad. Ba't mo pa problemahin yung problema ng ibang tao? Tangina, isipin mo, napakahirap mong humanap ng mga taong kukumbinsihin mo para, di ba, sumabay sa'yo eh. Tapos pipilitin mo pa yung mga taong ayaw. Anong ginagawa mo? Yung mga taong ang gusto, halos hindi makasabay. Yung mga ayaw pa pepwersa mo. Maloko yung sarili mo, Brad. Kung gusto nila maglubalob sa kahirapan, pabayaan mo sila. Di ba? Pabayaan nyo sila yung mga bulag na taga-akay. At pag mga bulag ay umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mga uhulog sa ukay. Bayaan mo sila mahulog sa ukay. Gusto nila hirap na hirap sila, di ba? Huwag mo sasagipin. Problema nila yan. Kung gusto nilang matuto, galing sa'yo, turuan mo. Pero hindi uuubra yung puta. Lahat na lang ng problema nila, re-resolbahin mo. Tapos ayaw naman nilang sumabay sa'yo gumawa ng pera. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Tangina, yun yung mga gustong sumabay eh. Isipin mo to ha. Yung mga gustong sumabay nga, halos hindi makasabay eh. Tapos yung mga ayaw sumabay, gusto mo pang pilitin, gawa mo. Well, tangina, you're in for a very big heartache. Alam mo, i-ready mo sarili mo sa malaking sama ng loob dyan sa ginagawa mo. Pinipilit mo yung mga taong ayaw. 4, 5, 500. Kasi minsan, Sukli po, 530. Brother, sukli. Sukli. 530. Ano yun ulit? Yung para sa akin, yung palos pareho tayo. Basta may bubong ako, basta may kinakain ako, basta wala akong pakialam eh. Pero putangin na talaga yung paksiw. Ayoko ng paksiw. Ayoko din. Kumakain naman ako ng paksiw. Pero dapat nga lang lechon. No choice. Paksiw pa din yun eh. Diba? Okay, follow up. Pero yung ko doon, syempre parang nagiging drive ko kasi yung mga, kunyari, pamilya mo o yung partner mo na gusto mo sila mabigyan ng magandang buhay. Di mo na problema yun, Brad. Yung pamilya mo, okay lang yun. Ikaw na lang gumawa ng paraan, tapos isali mo na lang sila sa resulta. Yung asawa mo o partner mo, isali mo na lang sila sa resulta. Pero hindi mo pa pwedeng lahat na lang ng kapritsyo bibigay. Basic necessity pwede. Pero kapritsyo, hindi nakasali. Kung gusto nila ng kapritsyo, sumabay sila sa'yo.
Ah. Kasi tinan mo, isipin Wow. mo to ako na si Chester Isipin mo ako na si Chester. Pero sarili ko mga kadugo, hindi ko nga makumbinsi. Isipin mo yun. Tama. Bakit? Sasabihin mo, akala ko ba magaling ka, Chester? Bakit yung mga sarili mong kadugo, di mo makumbinsi? Tanga ka ba? Puta, yun nga yung mga hindi, yung mga kadugo mo, yun nga yung mga unang hindi maniniwala sa iyo eh. Bakit? Ganoon din naman ang nangyari kay Kristo eh, di ba? Yung mga kapatid niya ng babae, di naniniwala sa kanya eh. Sa mga nagtatanong, oo, may mga kapatid na babae si Kristo. Hindi nyo lang alam, hindi nyo kasi alam kung saan babasahin kasi ayaw nyo kasi magbasa. May mga kapatid na babae si Kristo, hindi sumasampalataya sa kanya mga kapatid niyang babae. Pinapupunta nga siya sa lugar ng mga Hudyo kung sa madidisgrasya si Kristo eh. Eh yan ba, kapatid ba yan sa loob ng iglesia? Diba? Kaya kapatid mong babae, pinapupunta ka kung sa ka mapapatay. Ano yan? May mga kapatid si Kristo na babae, hindi naniniwala sa kanya. Bakit? Kasi as a general rule, walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain. Walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain. Halos lahat ng mga naunang propeta, alam mo yung kinamuhian sila ng sariling kanila. Mismong si Kristo nga, 'di ba, pinapatay ng mga tao kung saan siya isinugo. Imagine mo yun, puta, doon ka isinugo, pinapatay ka rin doon. Ano ba naman yun? 'Di ba? Partida Kristo na yun anak na ng Diyos yun Sino naman ako? 'Di ba? Yun ang sagot ko ron. Follow-up question. Yun ang bad lang. Thank you. Thank you so much. Sige. Okay, thank you very much. Next. Mira Manipon. Ito natin to. Mira, good evening. Taga saan ka? Taga Mahabang Parang lang. Oh, kapitbahay. Okay, ano tanong mo? No, ilang beses na ako nakakain dito sa may tapat ng barangay eh. Ayos. Okay. Hindi naman sablay. Kaso di pa kami nakakadayo dyan sa overlooking. Curious lang ako kung anong opinion mo dun sa... Kasi trending ngayon si Sampaguita Girl tsaka si Kuya Carlos. Aha. Yung dalawa na yan, parehas biktima ng putang inang magulang ng putang inang bata. Diretso. Pero yun po, 18 years old ang sabi ni PNP, tapos 22 years old naman to DSW. Alin, 22 years old yung alin? Ang dun sa news, as per PNP, 18 years old mo siya na college student. Tapos as per DSWD, 22 years old naman. So hindi sila Nagtutugma. accurate na info. Alam mo, sa rules of the street, lahat ng documents hindi accurate. Oh. Rules of the street. Wala silang pakialam sa dokumento eh. Iba nga dyan, walang PSA eh. Diretso lang. Hindi nyo na alam yun. Bakit? Eh, syempre, nasa ibabaw kayo ng lipunan eh. Diba? Pero kaming nasa mga ilalim talaga, na talagang nakatira talaga sa kalsada, alam namin kalakaran sa kalsada, wala kaming pakialam sa mga dokumento. Basta importante sa amin, makakain. Ang importante sa amin, yung mga anak namin. Ang importante sa amin, nababayaran lang namin na lahat ng nababayaran namin kasi tantad kami ng utang. Yeah, rules of the street yan. Lalim. Nakita ko yan sa kalsada, diretsahan lang. Wala akong pakialam sa kung ano man ang putang inang dokumento. Basta akin na pera ko. Ganun kasimple yun. Ngayon, pakikialaman mo ko, tangina, ihanda mo sarili mo kasi kahit patayan, nakikipaglabang kami. Rules of the street yan. Yan ang batas ng kalsada. Ang batas ng kalsada, savage. Lalo na pag napasok ka sa mga pinaka masalimuot na parte ng squatters area, tangina, ang batas ng kalsada, savage. Ngayon, tungkol doon sa 18 ba o 22 yan, hindi na importante yun doon sa bata, wala siyang pakialam dyan. Importante sa kanya, makabenta siya kasi yung nabenta niya, yung pera na yun. Yun ang importante sa kanya, yung pera niya. Eh, pinakailaman yung hanap buhay niya ng gwardiya. So, pakiramdam niya ngayon, naapi siya. Ganon yun. Without considering na siya ngayon nakakapang-api. Diba? Na yung mall na yun, diba, private property yan, na pumasok siya sa private property para magbenta ng sa kanya na wala naman siyang rehistro, hindi siya pinayagan ng private property na yon. Ngayon, nung kinastigo siya ng gwardiya, na empleyado ng SM, na mahirap din, kaparehas din ng bata, eh ngayon, sila ngayon na nagsagapakan. At normal na nangyayari talaga yan. Nasa baba ng lipunan, nagsasagapakan talaga, pero silang mga nasa ibabaw, magtotropa yung mga yan eh. Oo, nakita ko kasi magkabilang mundo eh. Ito hindi ninyo alam. Ang nakita ko yung magkabilang mundo ng lipunan. Yun ang dahilan kung bakit napaka-effective kong public speaker. Kasi alam ng mga tao at ramdam din ng mga nasa ilalim na ang puso ko nasa ilalim kasi puro bulok sila sa ibabaw. Puro bulok sila sa ibabaw eh. Tangina, kilala ko yung mga yan eh. Mga ano eh.
Tangina, mga magtotropa yung mga yan. Kala mo magkakakompetensya? Oo, magkakakompetensya sila, pero magtotropa rin yung mga yan. Mga sindikato, yung mga hindot na yan eh. Yayaman ba ng ganyang kayaman niya kung walang connection sa gobyerno? Tangina. Diba? Nakita nyo nga nung nakaraan, isipin mo, magkakakompetensya yung mga yan, pero magkakasama sa isang bahay. Nagsisipag-inuman pa at nagsisipag-tobako na magkakasama. Wala lang kayong malay. Bakit? Hindi nyo naman alam na gano'n na nangyayari. Diba? Na gumagawa sila ng mga batas na out of the usual na mga batas para sumang-ayon sa kanila rin kasi yung mga politiko sabaw? Okay. Yung mga politiko kasi binabayaran nila para magpasa ng mga batas na sumasang-ayon lang sa kanila. Ha? Ang bala sa'yo. Dahil lang ha, gawin ko lang yung trabaho. Brother, sabaw at saka ano, taba. Taba? Okay. Sabaw at saka taba. No problem, brother. Ang bala sa'yo. Makain pa lang kami, dun pa lang sa barangay. Dito, nakainom na kami. Oh, sarap. Life is good. Okay, ngayon, tinatanong mo sa akin kung ano opinion ko dun sa ano, sa Sampaguita Girl. May diferensya dun yung magulang. Sabihin mo, hindi naman, bakit? Kasi bla bla, lampas 18 na. Ang tanong, ano in-instill ng magulang dyan na klase ng pagpapalaki? Ang natutunan, rules of the street eh. Diba? Ang natutunan, rules of the street. No? Wala akong pakialam sa'yo, basta huwag mong pakialaman yung hanap buhay ko. Pero ito problema, yung babae, yung nakakapang-agrabyado eh. Pumasok siya sa private property na hindi naman siya inaprobahan at hindi rin siya pinayagan. Ngayon, nung kinastigo siya ng gwardya, sumasagot siya ng pabalang, napikon ngayon sa kanya gwardya. Diba? So actually, medyo na-bothered lang ako dun sa issue kasi. Ngayon, awang-awa, tama, pansinin mo ha, awang-awa ngayon ng taong bayan dyan sa Sampaguita Girl. Without considering, na halangang bitukan niya Sampaguita Girl na yan eh. May mga ibang videos na tangina kinukuyog nila yung putang inang mall ng SM. Diba? Naka-rules of the street yung babae. Survival mode yan. Hindi na importante kung ilang taong ka na, hindi na importante kung gaano ka nakatanda o gaano ka kabata. Basta, etong lugar na to, nakakabenta kami dito. Etong lugar na to, we are claiming this place as ours. Ganon yung kapag naka-survival mode. Savage. Ang may diferensya dyan, magulang. Salamat, brother. Bakit kasi nag-anak yung magulang na hindi pala kaya? Diba? Hindi pala kayang buhayin eh. Ba't ngayon? Ba't kailangan ngayon pagtrabahuhin yung bata? Ba't kailangan pagtindahin yung bata? Kung totoong bata yan, pero meron akong balita na, tangina, may naririnig nga akong balita eh, na yan daw, hindi na daw bata yan. At Lunes hanggang Linggo, naka-school uniform yan kasi mas malakas bumenta ng Sampaguita pag naka-school uniform ka. Ang ginagamit nila as means of exchange, hindi naman talaga yung Sampaguita eh. Yung Sampaguita, pabalat bunga lang yan. Yung Sampaguita, propaganda tactic lang yan. Ang talagang ginagamit nilang means of exchange, awa. Yun talaga yung binibenta nila. Anong binibenta mo? Awa. Yun ang binibenta ng mga yan, awa. Ngayon, is that a bad thing or a good thing? Siyempre, nakadepende ngayon sa totoong, sa totoong sitwasyon. Ano ba yung totoong sitwasyon? May mga tao talaga na kailangan mo talagang maawa sa kanila, katulad ng mga matatanda na nagtitinda ng kamote sa gilid ng kalsada. 'Di ba? May mga tao talagang, alam mo yun, kailangan mo talaga silang kaawaan kasi talagang hirap lang talaga sila sa buhay, lumalaban sila ng patas. Pero hindi kasaling lumalaban ng patas yung babae na yan. Hindi kasaling lumalaban ng patas yan. Nakakaawa? Oo, biktima rin naman ng sistema yan eh. Paano na biktima ng sistema? Takin magulang niya, nag-anak nang wala sa hulog. Sino na ngayon na dapat sisihin? Yung magulang. Hindi yung gwardya, hindi rin yung babae, yung magulang. Bakit nag-anak sila tapos wala silang naituro sa mga anak nila? Ngayon kailangan patuloy nilang pagtindahin. See? Ngayon, lampas 18 na yan. Sinasabi, lampas 18 na daw. Ano ngayon ang ibig sabihin? Kung mo lampas 18 na, ngayon, modus operandi na ngayon ang tawag yan. Diba? Ganun na yun. Modus operandi na yan. Nagsusuot ng uniform, pupunta ron, magtitinda, mas malakas kasing bumenta pag naka-school uniform kasi mas nakakaawa yung mga taong nagpipilit. So ngayon, sila naman ngayon, nagpapanggap na nagpipilit kahit hindi naman talaga totoo. Yun yung bali-balitang naririnig ko eh. Totoo ba yun o hindi? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta ako, nagbabase lang ako sa mga balitang naririnig ko. Kung sablay man ang conclusion ko, kasi sablay yung balitang nakakalabas. Ganun yun. Pero ito, sigurado ko sa'yo, 100% ang may diferensya dyan magulang. Agree naman. Anyway, yun lang. Thank you. Wala akong masyadong question regarding sa Bible kasi
Lahat naman nadidinig ko na sa'yo. Huwag ka umasa sa akin. Maraming bagay na hindi ako alam. Kailangan ka rin magbasa. Huwag kang tamad, ha? Actually, ang pinakikinggan ko is Brother Elitas ikaw. Ay, salamat. Yung mga old videos niya sa sa YouTube. Sayang nga, namatay nga yung Kasi matanda. dati nag-make sense eh. Sayang namatay yung matanda. It would be best for our country kung marami pang katulad ng matanda na yun. Ang lupit lumaban ng debate nun eh. Ang lupit talaga. Ang tindi nun. Galing niya rin. Parang ikaw na yung sumusunod kaya. Thank you. Naku, hindi ko matatanggap yun. Yung religious leader yun, sino naman ako? Okay, maraming salamat sa oras mo, sister. Na-appreciate kita. Okay, next tayo. Next. Diyan, dito ka dyan. Diyan. Diyan. Wala na. Okay na siguro to. Ilang minuto na ba itong ano? Teka na, tignan ko muna sa live ko sa Facebook. Ilang minuto na ba to? Ilang minuto na itong live ko sa Facebook? Hindi ko makita kung ilang minuto na yung live sa Facebook. Okay. Akit muna ako ng isa na lang. Last na lang siguro. Denmark. Kanina pa to. Brother, good morning. Brother, good morning. Good morning, Idol. Sa taga Valenzuela po, pero nandito po ako ngayon sa Europe. Okay. Ano tanong mo, brother? Europe. Okay. Ano tanong mo, brother? Yung, isa po ako nagpi-feedback ka, idol brother. na- Pakipatay mo na yung monitor. Feedback ka, brother. Yan, okay na. Okay, ano tanong mo? Advice ko lang. Nahingi lang sana ako sa Nagpi-feedback, brother. Masyadong malakas. Ang sakit sa tenga. Oh, pasensya na, ha. Wala, nagpi-feedback. Sinabi ko na sa inyong patay yung monitor, eh. Okay, next tayo. Next. Paakit daw. Rog. Okay. Rog. Wala pa pong isang oras yung FB. Teka ba, sa mga nanonood sa akin sa FB, ilang minuto na yung FB ko? Hindi ko alam, hindi ko makita eh. Wala kasi medyo understaffed kami ngayon eh. So, wala, dalawa lang kami rito ngayon, yung tutulungan eh. So, patulong na lang, ilang ano na. Good evening, brother. Ilang minuto. Ano, nasa saan ka? 33 minutes pa lang, grabe naman yun. Okay, sige, saan ka? Taga-Aklan idol. Aklan, okay. Ano tanong mo? Ganito kasi idol, may opinion kasi ako na may kinalaman yung US sa away ng Russia at Ukraine at Iran at Israel. Okay, So, taga saan ka uli? opinion ko is may taga-Aklan. Aklan, okay. Sige, tuloy. Tanong ko lang, may nadidetect bang movement yung US sa China kaya inuunti-unti niya yung mga allies niya? Obviously, kasi meron ako isang nakitang balita na all the expensive things, China wants to possess them. So, overall, gusto ng China yung global dominion. Tapos, sobrang daming bansa ngayon na nagre-reklamo na may mga politiko sila na kinokontrol ng China, na pera ang ginagamit ng China para makontrol nila yung mga politiko. So, ang dami kong balitang naririnig na gano'n galing sa iba't ibang sources eh. Specifically, media, mainstream pa. Ano tanong mo tungkol doon? Salamat idol. Kung nadidetect ba ng US yung mga malaking movement ng China kaya inuunti-unti yung mga allies niya? Obviously, nadidetect yun. Pero syempre, hindi rin naman lahat. Bakit? Kasi may mga bagay na nasa isip lang ng mga tao eh. Until execution comes. Follow-up question, brother. Opinion mo po sa mga healers. Hindi ako naniniwala sa mga faith healers eh. Tangina, ano yan eh. Makabagong scammer para sa akin eh. Sorry ah.
faith healer. Baka pag nagdala ako sa kanila ng tangina, putol yung paa, hindi naman nila mapatubo yung paa. Kahit buo pa pananampalataya. Tangina, lumang tugtugin na yung faith healer na yan. Napakarami na na-expose na faith healer in the past eh. Di nyo ba nakikita yung mga YouTube videos ng mga na-expose ng mga faith healers? Puta, mga scammer yung mga yan. Huwag kayong maniniwala sa mga ganyan kasi mismo si Pablo nga sinabi, hindi na daw nila silang mga ano yun? Teka muna, baka may maitutulong ako. Okay. Silang mga anong tawag dito? Nawala tuloy ako. Yung mga faith healers in general, hindi ako naniniwala dyan. Kasi, ito, naalala ko na. Si Pablo, siya mismo ang nagsabi na tigilan na natin yung mga unang simulain ng aral ni Jesus. Yung mga pagmimilagro, paglilinis ng bla-bla, etc. Eh, sila Pablo nga, tinitigilan na yan. 2,000 taon na nakakaraan. Ito ng mga to, pilit na ipatuloy pa rin yung putang ng faith healing na yan. Kahit di naman totoo yan eh. Panloloko na lang ng kapwa yan eh. Sabagay, malakas kasi pagkakitaan yan eh. Isipin mo, tangina, nakapila sa kanila mga tao, tapos bibigay ng pera sa kanila. Panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Sabi ni Ma'am si Edsy, fake healers. Panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Napakarami niyang mga yan dati. Bago lumabas ang internet. Mula nung nagsimula yung internet, nabukasan na sila kasi nababash sila ng mga tao eh. Sa Africa, tuloy-tuloy pa rin yung mga yan. Mga faith healers na hindi totoo. Sobrang dami yung mga yan. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question. Yes. Okay na, Idol. Salamat po. Isasama na po kita sa mga prayers ko lagi. Salamat, brother. Baka may pag-asa pa kapag ikaw yung nanalangin. Okay. Salamat. Thank you. Last question tayo. Tito Ivan. Hilot pwede. Pwede yung hilot. Mas okay pa nga yung hilot eh. Tito Ivan, good morning. Taga saan ka? Good morning. Dito ako sa Qatar ngayon, sir. Qatar, okay. Ano tanong mo? Sir, ano lang, sa babae, mahalaga ba yung body count sa isang babae? Mas importante sa akin mindset, brother eh. Kasi kahit gaano karami o gaano kakonti body count mo, pag may diferensya ang putang inang bunganga mo, bungangera ka, wala pa rin akong pakialam sa body count mo eh. Kahit virgin ka pa. Diretso, wala talaga akong pakialam. Pero, alam mo, hindi rin naman natin maiaalis yung konsepto kasi na kapag mas maraming body count ang babae, mas mulat ang babae sa buhay. Pero hindi rin naman guaranteed yun na mas mulat ang babae sa buhay kasi may mga babae, tangina, murit pa rin kahit marami o konti ang body count eh. Mas importante sa akin ang mindset. Diretso, mas importante sa akin ang mindset. Alam mo, yung mga ganyang body count, usaping pambata na lang yan eh. Kahit gaano pa karami body count, pag maayos ang mindset, matino pa rin yun para sa akin. So, isipin mo itong konsepto na to tungkol sa body count. Eh, di ba si Maria Magdalena, 7 demonyo lumabas sa kanya, tapos may alleged, although hindi wala nakasulat na sa Biblia, may alleged prostitute daw siya. Siya daw parang prostitute, gano'n. Diba? Si Kristo ba may pakialam sa body count, no? Correct. Diba? Ganon kasimple yung sa akin yung konsepto. Mas importante sa akin mindset ng tao. Ano mga bagay na pinaniniwalaan yan? Ano ugali niyan? Kamusta ang pitik niyan? Kaya mo ba pag nagalit yung tao na yan? Kamusta ang ugali niya sa magulang niya? Magalang ba siya o ganto o ganya o bla bla? Diba? Yung ganong konsepto. Meron 25 lang. 25 lang. Safe pa. Kasi walang kasamang rice. Tanggalangat. Walang kasama? Hindi, meron dapat. Meron dapat. Ito, balik na namin. Ilan yung kulang? Dalawa? Okay, sige. Brother, pengi akong dalawang dalawang rice. Nag-asat ako ba? Etong isa, sabaw to, no? Okay. Makikisuyo ako sa sabaw at saka taba. Tapos ito, pas na to. Sabaw at saka taba to. Yan, basing na. Okay. Meron kaming chili flakes. Chili flakes, medyo marami-rami. Basig lang pang tanggal lang. Ali na sa bawah. Ako lang. Kuha ka lang. Walang problema. Pero muna ako na to. Tapos, ito yung lalagyanan kasi naubos na yung mga maliliit namin. Ang daming tao kasi kanina. Yan to, rice. Thank you.
magkikwentuhan tayo maya patapos na ako ng live. Okay, going back. Ito naman yata. Dali. Ito yung sabaw. Ito yung sabaw? Okay. Thank you. No problem. Enjoy. Okay. Okay, sige. Follow-up question, brother. Tungkol doon sa body count, mas importante sa akin ang mindset kaysa body count. Wala akong masyadong pakialam doon. Follow-up question. Okay. Follow-up question, sir. Nag-agree ka ba na sa isang relationship, kailangan ang lalaki yung nag-lead, hindi yung babae? Naniniwala ako doon, pero importante rin kasi, tama. Importante na logical na tao yung nagli-lead. Importante yun. Logical na tao yung nagli-lead. Sa madalas na pagkakataon, kesa hindi, lalaki yan. Pero importante din pati yung say ng babae, kasi minsan rear view mirror ang babae. Sipin mo yung may mga bagay na ikaw as a man, 'di ba? May mga bagay na nakikita ka. Pero may mga bagay na hindi ka rin nakikita. Yung mga hindi mo nakikita, napapansin niyo ng babae. Kasi minsan bitin yung pananaw natin. Bitin. Na may mga pitik pala na hindi mo napansin, na parang hindi gusto ng babae yung putang inang ka-transaction mo, pero hindi mo napansin yun kasi delusional ka doon sa transaction kasi sobrang laki nga talaga ng transaction. Until sinabi na sa'yo ng babae, hindi ka nakinig. O ngayon, anong nangyayari? Nag-suffer ka ngayon ng consequence, niloko ka. Kasi naramdaman na ng babae. May mga ganun, brother. May mga ganun. Rear view mirror ng babae. Minsan may mga pagkakataon pa makaka-chismis ang babae. Tapos wala kang kamalay-malay na may nangyayari behind your back, na-chismis lang nasagap lang nung radar ng babae. Importante yung importante opinion ng babae. Kaya nga mas maganda talaga tandem kayo tungkol sa mga desisyonan eh. Mas maganda na tandem versus yung mamamain mo yung babae tapos hindi mo naman talaga alam kung ano nangyayari sa paligid. Boss, ang duda instinct ba ng nagmamahal na lalaki hindi nagmamatter yung tanong niya. Ayun, may mga ganun, may instinct ang babae. Ano yun eh? Technically, pattern recognition yun. Pattern recognition. Mas malakas ang radar ng babae tungkol sa pattern recognition versus sa lalaki. Sinigang na baka po. Yun, ganun yung konsepto. Kuha mo? Kuha mo? Follow-up question, brother. Nawala ka? Wala signal? Sinigang na baka po. Follow-up question, brother. Yan lang, wala na signal si brother. Sa akin, ganda pa ng tanong niya. Yung mga tanong niya, mga tanong ng mga kabataan ngayon, mga body count, gano'n. Mga bagay na hindi naman talaga nagmamatter. Mga pambatang tanungan yan. Men versus women. Ganon yung konsepto niya, mga men versus women. Mga alpha-alpha, gano'n. Mga pambatang konsepto yan, Andrew Tate style. Noong mga panahong bata pa si Andrew Tate. Ngayong matanda na si Andrew Tate, ina-acknowledge niya rin yung magkabilang panig. Tinan mo. Good evening, Ali. Taga saan ka? Wala niya yata ito. Taga saan ka? Yan lang, wala. Okay, next tayo. Last na dapat to eh. Ito, Rona. Wala. Okay. Wala tayong hindi talaga yung race. Masahin pa ako. Kapakuha ng karne. What's your go with the flow? What's your go with the flow? Hindi tayo dapat nauubusan ng karne. Hindi ko kasi maintindihan kung ba't hindi na lang ilagay lahat ng karne dito. Tapos dito na lang. Madami yung kanina. Ang dami natin order. Nagpadagdag na ako ng dalawa. Tangina, ang dami nga ng pera dito eh. Sige, yun pala yung dahilan, ba't ang sobrang daming pera dito? Yeah. Tangina, kinakalkal ko dito. Sabi ko, ang daming pera dito. Ayaw mo ba? Okay. Okay. Wala, malakas magbenta. Gano'n talaga. Ang lupit mo talaga, brother. Napakatindi mo. Kanino nagmana? Blah. Oh, law number 1, 48 laws of power. Okay. Sabi ko, tangina, ba't gano'n? Ang dami-daming pera dito. Tama mo. Tignan ko nga ito. Ano ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,000. Tapos meron pa mga barya-barya dito na sobrang dami din. Almost 10,000. Oh, ako bahala sa inyo. Meron pa ba? Trouble. Karne trouble.
Sayang. Padala ka. Galing sa kanila. Kaila sa kur. Nag-request ako kala sa kur. Okay, sige. Yung Ayun, kanin pwede. lang, Pwede dito. order tayo. Siligang na baka po. Sige. Ilang order? Ay, ilang order? Ano tanong mo? Ay, ano po? Taga saan ka? Sorry. Pa-order po ng nilagat sinigang na baka. Pati tuloy yung kausap ko. Hinihingan ko ng order. Brother, may gusto yung pakisaraduhan to. Okay. Taga saan ka? Bacor, Cavite po. Okay. Ano tanong mo? Tanong ko po, I observe na most of mga bashers nyo is youth or kabataan. Oh, wala yan. Toge yan. Yeah, most of them, I think, mga idol si nasa Bugoy, darkest ganun. phase ng buhay nila. Yeah. Ano po, living young, wild and free nga yung mga yan eh. Living young, wild and free. Ano po mo i-advise nyo sa kanila based sa experience nyo on how they can improve their life? Hindi ako mag-a-advise yun sa mga yan. Sasayangin lang yan yung oras mo sa pag-a-advise sa kanila. Ako, pababayaan ko lang yung mga yan. Yan yung mga taong hirap na hirap sa buhay. Makikinig lang yung mga yan. Tapos pag nabuksan isip nila, tsaka ngayon sila magsisimulang mag-execute. Tapos tsaka pa lang sila mag-a-advise. Alam mo, wag mo sasayangin ang oras mong mag-advise sa mga taong hindi naman nanghihingi sa'yo ng advice. Kasi ang tawag doon, unsolicited advice. Unsolicited advice. And you don't want giving, people your advices. Itabi mo yung advice mo para sa sarili mo pagka kinailangan mo, 'di ba? O itabi mo yung taba ng utak mo para sa sarili mo. Pero alam mo, hindi ka pwedeng magbigay ng perla sa mga baboy at sa mga aso. Tatapakan lang ng paa nila yan. Do not give your pearl to the swines and to the dogs. Basic principles 'yun. Alam mo, sabi nga sa Biblia, 'di ba? Ano tawag ito? Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ka maging katulad niya. Yun ang nakasulat sa Biblia. Yung mga mangmang, pabayaan mo lang silang mangmang. Problema nila yun. Lalo na yung mga mangmang na dunong-dunungan. Yung mga yan, dunong-dunungan yan eh. Wala mga toge, yung mga yan. Idol niyan si Bugoy. Yung mga idol niyan si Bugoy. Tapos nandito, para mang-asar lang. Ganon. Kasi ganon yung tinuro ni Bugoy sa kanila eh. Diba? Ganyan tinuro ni Bugoy sa kanila na bla bla, mataas na tao ako, suwerte ka kung may beef ka sa akin. Ganyan magsalita si Bugoy eh. Ganon. Wala ka naman magagawa para sa mga tao na anong kaya mong gawin sa mga taong hindi naman nakikinig sa'yo? Diba? So sa akin, pinaglalaroan nila ako, paglalaroan ko rin sila. Pag in-acknowledge ko yung mga, tingnan mo, biglang taas ngayon ang viewers ko. Pag ina-acknowledge ko yung mga tumataas bigla viewers ko eh. Ako naman, nag-e-enjoy naman ako sa mga toging yan. Okay lang kasi at the end of the day, yung mga yan, pag inidulo nila yung mga katulad nila Bugoy, tignan mo, susunod niya, tignan mo magiging itsura ng mga buhay niya paglipas na 5 taon. Ang dami nilang babae, na kung sana, mananatili lang sana yung mga babae na yun, pero mangyayari, maaanakan lang nila maaanakan yun, tapos magkakaroon sila sobrang dami responsibilidad. Tapos at the end of the day, sila rin ang kawawa. So okay lang sa akin. Kasi darker days will come to them. Birahan mo ako ng birahan, darker days will come to you. Hindi na kita kailangan advisean, hindi kita kailangan pansinin, hindi na kita kailangan bla bla, hindi na. Kasi pag ako binabanatan mo, darker days will come to you. Hindi yun because of supernatural belief, di ba? It's just because of practicality na walang taong nagsasalita sa social media ng kaparehas ng pagsasalita ko na nagtatapat ako sa kapwa-tao ko. Ano ibig sabihin? Ang karamihang makukuha mo sa internet, puro mga sinungaling ng mga tao. Kung doon ka makikinig, tignan natin kung ano yung tsura ng buhay mo paglipas ng 5 taon. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Alam mo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sa matitibay na payo, natatatag ang mga bansa. Sa mga mabubuhay na payo, nawawasak ang mga kaharian. Mga tagapayo nila, mga bobo eh. Mga katulad ni mga kabagsakan ni Bugoy. Mga tagapayo nila, bobo. Ayaw makinig sa matibay na payo. Ang gusto nila, yung mga ganyang pambobong payo na magparami ka ng asawa, pagsama-samahin mo sa isang bahay, gano'n, tapos wala naman sinabi si God na huwag ka magparami ng asawa. Yung mga ganyang klase ng payo, alam mo yung pambulok? Pambulok ng utak. Diba? Pambulok ng utak, pambulok ng buhay. Isipin mo nga, gano'ng karami ngayong bata yung nasira ang buhay dahil sa kakaganyan. Diba? Isipin mo ngayon kung gano'ng karaming teenage pregnancy na ngayon ang available dahil sa ganyang klase ng mindset na magparami ka ng asawa mo, sama-sama sa isang bahay. Diba? Tama. Kahit sa Islam, hindi nga pumapayag sa Islam yung ganyang klase ng kababuyan eh. Diba? Hindi pwede sa Islam ang live-in. Lalo pag sasama-samahin mo sa isang bahay, tapos hindi pumapayag sa Islam ang hindi pumapayag ang Islam sa live-in. Hindi ganyan kababoy ang Diyos ng Islam.
Basa ko yung Quran eh. Tangina, wala naman nakasulat doon na pwede kang magjowa lang, ng jowa lang talaga, girlfriend lang. Ang nakasulat sa Quran, puta, diretso eh. Kailangan mong, alam mo yun, kaya mong mahalin ng sabay. Ang daming requirement para makapag-asawa ka ng higit sa isa. Yun lang, mag-asawa ka lang ng pangalawa, puta, masakit na sa ulo eh. Isipin mo ngayon, daming yung sakit ng ulo na kailangan mo ngayong asikasuhin. Puta. Hindi practical yan. Kahit nga sabihin mong hindi na lang Quran, hindi na lang Biblia, hindi na spiritualismo pinag-uusapan ha. Pinag-uusapan na lang natin practicality ha. Hindi practical na mag-asawa ka ng marami kasi in general, ang mga babae, tanga na talaga selosa. Isipin mo ngayon, 3 inasawa mo, tapos lahat yun nagsisilusan sa isa't isa. Putang ina. O tingnan mo, di ba nakita mo na nakaraan, nabawasan siya na isa? See? So ano, ibig sabihin, talaga hindi talaga practical yun. Ayun. Follow-up question. Follow-up question po in terms of business naman. Ano naman po yung na-experience nyo na business fail and how did you resolve it? Marami ang failure sa negosyo. Yung isang negosyo ko lang ito na kakasarado lang, 5 million pesos ginastos ko ron eh. Niresolba? Hindi ko na niresolba, sinara ko na lang. Kapag hindi naman kasi nagme-make sense, ba't naman resolbahin mo pa? Diba? Isara mo na lang yung negosyo. Ganon kasimple. Pag hindi nagme-make sense, sara mo na yung negosyo. Bakit? Taki nakakain pa ng pera. Lalo ka lang malulugi, lalo ka lang lulubog dyan. Alam mo, ang negosyo sa akin, parang laruan. Ganon yung konsepto. Pagka sira na, alam mong hindi na mapapakinabangan, tatapon mo na. Bakit? Kasi pag hindi mo tinapon, magiging tambak dyan, tapos magiging cost yan na magkaroon pa ng ipis, tapos magkakaroon ka ng sakit. Magkakasanga-sanga yan kapag ka negosyo, di mo alam kung ano ginagawa mo. Napakasimple ng konsepto. Sobrang simple ng konsepto. Dapat, bago ka pa pumasok sa negosyo, alam mo na kung kailan ka lalabas. Ganon kasimple yung konsepto. Bago ka pa pumasok, dapat alam mo kung kailan ka lalabas. Isa sa mga pinakamalalaking tip na maituturo ko sa'yo, pag-uusap negosyo, pag-uusap negosyo, dapat bago ka pa pumasok, alam mo kung kailan ka lalabas. Kasi, alam mo, kahit gaano pa kaganda yung nasa isip mo tungkol sa pagnenegosyo, lagi at lagi pa rin maraming bagay na pwedeng pumalpak sa loob niyan. Pag nakita mong nayayari ka na at dadalhin ka niyan palubog, ilaglag mo yung negosyo. Ilaglag mo yung negosyo. Yung negosyo, may mga tao nga sobrang tanga sa negosyo eh. Akala nila, pag nagbukas sila ng negosyo, hanggang mamatay sila, dala-dala nila yung negosyo na yun. Papamana pa raw sa anak, bla bla. May mga negosyo talaga na ipapamana sa mga anak, parang katulad ng hardware. Pero may mga negosyo talaga, pag nakikita mong nalulugi ka na, kinakain ng overhead costs mo yung kinikita mo, tapos completely, labas ka na lang ng labas ng pera, tapos wala na talagang nangyayari, tapos ni ka pirasong pitik ng merkado, wala ka nang nararamdaman, puro palabas na lang ang pera mo. Putang ina, bad business yan. Bad business yan. Kahit anong dami pa ng iutang mo na pera, walang pakialam ang merkado dyan. Hindi pa rin magre-respond ang merkado dyan kasi may mali nga sa sistema. Ganon yung konsepto. Dapat bago ka pa pumasok sa negosyo, alam mo kung hanggang kailan lang yung negosyo na yan at alam mo rin kung hanggang magkano lang ang kaya mong ipalugi para sa negosyo na yan. Yun, isa sa mga pinakamalalaking tip ko sa'yo. Mapapakinabangan mo ng gusto yan kasi ang karamihang nagne-negosyo, akala nila, pagpasok nila sa negosyo hanggang mamatay sila, yun na yun. Hindi ganun. Hindi ganun. Gets mo? Gets po. Gets. Follow-up question. And usually kasi, I agree naman po sa sinabi niya, usually kasi nag-hold on tayo dun sa negosyo na hoping na makabawi, no? So, ayun, kakaroon ng mas malaking lugi. Ayun lamang po. Thank you so much. Kilala mo si John Kenneth? Asawa ko po. Ay daw po. Okay. Sabi ko, parang kilala ko to eh. Asawa ko po. Okay. Kamusta mo ako sa kanya? Yes po. Thank you. Salamat. Bye-bye. Okay. Baller Kristen. Okay. Good evening, sister. Taga saan ka? Taga California. Okay, good. May itatanong, Sige, go. may itatanong lang ako, anong input mo about TikTok ban dito sa US? Tangina, malalim kasi yan eh. Hindi yan ganun kasimple eh. Sobrang lalim yan eh. Alam mo, napapakinabangan ng mga Amerikano in general yung TikTok. Let's just put it that way. Napapakinabangan ng mga citizen yung TikTok. Pero ito kasi problema. Yung TikTok kasi pinapakain kayo ng basura dyan sa US, ganun din dito sa Pilipinas. Tignan mo, di mo napapansin? Ang TikTok ng Amerika, iba nga sa TikTok dito sa Pilipinas eh. Ang TikTok dito sa Pilipinas, punong-puno ng politika, issues. Yan ang pinaka-common. Politika at saka issues. Sa Amerika, ang TikTok dyan sa Amerika, punong-puno ng tuwad-tuwaran, mga bagong challenge, mga bagong pranks.
alam mo yung tangina, alam mo naman tinatarget kayo ng mga putang inang may-ari niyang TikTok eh. Kayo mismo sa Amerika kasi kalaban kayo Pero ng Singapore, kaya nga, Singaporean daw ang may-ari ng Oo, ng andun na TikTok, tayo. hindi Andun naman na tayo. daw Chinese. Oo, andun na tayo. Pero alam naman natin pare-parehas, di totoo yan. On paper. Oo, di ba? Huwag tayo maglokohan. Kaya na naman, para naman tayo mga uto-uto eh. Di ba? Huwag tayo maglokohan. Alam natin si Alice Guo, tik-tik ng China. Di ba? Alam natin na yung TikTok na yan, sa China din. Diba? Huwag tayo maglokohan. Tangina, alam na natin yan eh. Pwede naman, puta. Gawain din naman dito sa Pilipinas yan, in case hindi mo alam eh. Gawain din dito sa Pilipinas yan. Merong Chinese investor, tapos Pilipino may hawak ng kumpanya, tapos syempre, dahil ang mga Pilipino, tangina, Correct. natural born Oo tayo na, alam mo, Sabagay. napakamagiliw sa ibang lahi. O, tangina, ano nga nangyari? Dahil sa pera, pinagkakalulong natin sarili nating bansa. Diba? Tangina, lumantugtugin na yan eh. Kahit sino naman kaya kumuha ng tao na dummy individual o ang tawag nila doon, shell company para dyan ipapangalan yung TikTok eh. Diba? Lumantugtugin na yan. Tangina, lumantugtugin na yan. Pero So, mawawala na ano, talaga daw ang TikTok spy dito app. January 19. Hindi pa confirmed yun. Kasi si Donald Trump, tinututulan yan eh. Kasi nga, syempre, ang laking pakinabang ni Donald Trump sa TikTok eh, diba? Yan, nanalo din daw siya dahil sa TikTok. Oo. Kaya tinututulan yan. Ngayon, hindi naman natin alam kung gaano ka-legit yan eh. Pero merong bali-balita, isipin mo to sobrang twisted ng putang inang usaping TikTok na yan eh. Ito, hindi masyadong iniisip ng mga tao eh, diba? Si Donald Trump, isa sa mga nakapagpanalo sa kanya, yung nakalimutan ko yung pangalan ng kumpanya. Yung kumpanyang nag-boost na ang nagpondo, Russia. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng putang inang kumpanya na yun. Pero pag ni-research mo yun, makikita mo yun. Ay, salamat po. Ingat po kayo ha. Maraming salamat po. Ito, may mga ibang lahi nga na pumunta rito eh. Dapat binidyo mo sila. Para meron tayong kopya. Yung mga ibang lahi na pumunta rito. Okay lang yun kasi pitak lang naman yan eh. Meron naman sa Facebook eh. Okay, going back sa pinag-uusapan natin. Yung Cambridge Analytica. Naalala ko na. Tangina, nagtanggal ako ng sombrero. Naalala ko bigla. Naipit yung idea. So, may Cambridge Analytica. Ang konsepto ng Cambridge Analytica, yung kumpanya na yan, Cambridge Analytica, allegedly, shell company na dun nang galing kuno, yung mga boosting ng mga post na tungkol kay Trump at mga influencers bla bla na pro-Trump na ang pondo ay nanggaling allegedly sa Russia. Ang Russia in allegiance, in connivance with China. Magkakasama yung mga isang grupo yan against America eh. So merong possibility na si Donald Trump inilagay dyan ng Russian government for whatever reason, hindi natin alam. Pero si Donald Trump, obviously, lumalaban siya sa mga oligarchy. Na yung mga oligarchy na yan, sila ngayon na namamahala ng Amerika. Sila namamahala ng mga naunang mga presidente. Kasi, alam mo, sinasabi rin naman ni Vladimir Putin yan eh. Kung alam nyo lang yun, yung sinasabi ni Vladimir Putin, and I quote, ang sabi ni Vladimir Putin, as soon as you get elected as the President of the United States and you step into the Oval Office, into the White House, men in black suits will enter your office and tell you how things are run inside the White House. Yun ang sabi ni Yun ang sabi ni Vladimir Putin eh. So alam mo na yun, na ang konsepto merong mga oligarchy na namamahala dyan. Much like kung paano may mga oligarchy na namamahala rin sa Pilipinas. Hindi naman yung mga politiko yung mga politiko eh. Yung mga politiko, mga puppets lang yan. Correct. May mga utang na loob, yung mga politiko na yan, sa kung sino man yung naghalal sa kanila dyan, plus kung sino yung nagpondo para maihalal sila dyan. Eventually, tatanaw sila ng utang na loob kung sino man naman nagpondo sa kanila. And obviously, kapag nanalo sila, papaboran ngayon nila kahit anong kaputang inahan kung sino man yung nagpondo sa kanila. Ganon din sa Amerika, parehas lang ang konsepto. Kaya tungkol doon sa problema sa TikTok, masyadong malalim kasi yan rabbit hole yan Sobrang lalim na rabbit hole yan. Hindi yan ganun kasimple. Yan. Na yung mga tao, syempre, maiinis ang mga tao, tapos magkakaroon ngayon ng gulo dyan sa Amerika dahil sa putang inang TikTok ban.
alam mo naman, ang mga Amerikano, pag himagsik yung mga yan eh, konting bagay na makakantinin mo na may kinalaman sa convenience nila, ma-inconvenient ng kapiraso ang mga Amerikano, nakala mo inapi mapaghimagsik. So alam mo na, magkakaproblema talaga dyan sa Amerika. Alam mo na, magkakaproblema talaga dyan. Actually, nagkakaproblema na nga talaga dyan kasi yung isa sa mga strings attached ng Amerika para manatiling afloat ng gobyerno, which is yun nga yung petrodollar deal, napalitan na petro-yuan deal noong 2017. Tangina, fucked up ngayon ang Amerika. Masyadong malaking gulo ang mangyayari sa Amerika in the next coming years. So ako, I strongly suggest mag-ipon kayo ng sobrang dami dyan, manatili pa rin kayo dyan hanggat maayos pa dyan. Pero pag hindi na maayos dyan, umuwi na kayo rito. Brother Mike, sorry. Boss, safe lang. Ha? Safe lang ako. Sige. Oh, yun ang yun ang suggestion ko. Yung sinasabi mo about analytics ng Russia tsaka China. Hindi, ang pangalan ng kumpanya, Cambridge Analytica. Yun ang pangalan ng Cambridge Analytica. Tapos Analytica. under Russia yon tsaka merong possibility. China? Oo, hindi siya under ng China, pero funded siya ng Russia allegedly. Allegedly Siyempre, obviously, wala naman talaga magko-confirm yan. Wala magko-confirm yan. Pero allegedly, funded ng Russia yung Cambridge Analytica na yun ang namahala sa campaign ni Donald Trump. So, Trump is working with Russia, parang gano'n. Possibility yun. Malaki possibility nun. Malaki possibility nun. Magulo ang Amerika ngayon. Actually, magulo nga. Kasi si PDD from Hollywood, meron ding balita dito na ang unang sinunog na bahay is yung bahay niya dahil nga sa evidences. So, doon nagsimula yung sunog sa bahay niya. Yun yung bali-balita dito kasi masyadong maraming conspiracy theory dyan diretso. Masyadong maraming conspiracy theory dyan. Isa pa sa mga conspiracy theory dyan na nakita ko rin, sa TikTok ko rin nakita to, na meron tumitira ng laser dyan. Na parang katulad nung nangyari sa Hawaii. 'Di ba yung Hawaii, nakita niyo yung nangyari doon sunog? Tapos yung wildfire sa Hawaii, tapos yung mga orange na bahay hindi nasunog. Hirap din maginala dyan eh. Tapos yung tungkol doon sa yung tungkol doon sa mga nangyayari sa yung wildfire na yan, merong alleged na tumira ng laser daw diyan para masunog yan Tapos nag-cancel ng mga insurance policies sa lugar na yan. Tapos bla bla, tapos gagawin daw parang merong bali-balita na parang gagawin daw parang technologically advanced zone yung lugar na yan, ganun. Alleged lang yun. Siyempre, di mo naman malalaman kung ano talaga totoong istorya para katulad lang nung Star City dito hindi magkaintindihan kung sinunog ba talaga o nasunog ng kusa Hindi magkaintindihan Sir, salamat sir. Sige brother, thank you. Yeah. Pero mapapaisip ka din bakit ganon? Siyempre, parang maiko-connect din. May mga tao talagang gusto manatili sa posisyon Gustong makapamahala na masyadong matagal. May kinalaman sa pera, may kinalaman sa kapangyarihan, may kinalaman sa kasikatan. Lagi lang naman yung tatlong yun yung nagkakatalo Kayamanan, kasikatan, kapangyarihan. Laging yung tatlo lang na yun. Yan ang pinaka-bottom line ng halos lahat ng corruption Follow-up question. Wala na. Thank you. Kasi napapanood ko yung mga maganda yung mga reasoning mo. So, tinanong ko lang din kung ano yung input mo. Okay. Happy naman ako, manaligayahan ka. Ito ang suggestion ko. Yung mga yan, mga maliliit na mga bagay lang yan, ang pinakamalalaking bagay yung sarili nyo. Mas importante yung sarili nyo. You make sure na ginagalingan mo sa buhay kasi you only get to live once. Yung mga nangyayari sa paligid na bla bla, sulog, wildfire, nangyari na dati yan, paulit-ulit lang yan, paikot-ikot lang yan. Oo nga. Yung mga presidency na pinakailaman ng kabilang yung mga presidency na pinakailaman ng kabilang bansa, lumang tugtugin na yan, shadow government, lumang tugtugin na yan. Ang pinaka-bottom line yan, ang ginagawa mo sa buhay mo kasi you can consider those things as form of entertainment, pero pag nasobraan ka sa entertainment, tangina, lunod ang buhay mo. Mas importante yung personal na buhay ninyo kaysa dyan sa mga issues na yan. Walang kwenta yan, di naman kayo politiko Oo nga. Kung politiko ka, maintindihan ko pa diba? Don't let get into your head. Exactly. Kasi, ako ano pa kinabang ngayon yan? Wala, form of entertainment. Pag nasobrahan ka dyan, na-conspiracy theory ka, takina, rabbit hole yan. In case lang, dahan-dahan ka lang dyan, rabbit hole yan. Baka mawalan ka ng pag-asa sa buhay, pasabugin mo na lang ulo mo. Rabbit hole yan. Corrupt ang buong mundo. Hindi na ako hindi na ako nag-dig pa. Kasi nga, mapapala ko? Confirm ko lang. Ito, gusto mo confirm ko? Corrupt ang buong mundo in case hindi man pa napapansin. Corrupt ang buong mundo, corrupt ang gobyerno, corrupt ang showbiz, corrupt ang Hollywood, corrupt lahat. Ang tanong, ano gagawin mo?
corrupt naman talaga ang tao, corrupt naman talaga. It's dapat kaya mo lang kontrolin in a good way kahit papano kasi corrupt sarili naman mo na lang talaga unahin mo. Ang tao. Ganun lang, sarili mo na lang unahin mo. Mas importante yung sarili mo kaysa sa mga bagay na nakapaligid kasi those things are just external noises. Entertainment. Diba? Entertainment. Okay na? Okay na. Thank you. Maraming salamat. Kahit mga taga-ibang bansa, na-appreciate ko. Kanina may mga ibang lahi rito na nagsipuntahan eh. Sabi ko, sana binidyo mo eh. Yung kumakain kay Chester? Okay, next tayo. Umalis na rin lang naman yung mga bisita. Di tuloy ko na lang to. Pagkwentuhan sana ako sa kanila eh. Pero... Hello, brother. Brother, good evening. Taga saan ka? Taga Cebu, brother. Okay. Ano tanong mo? Anong pangalan ni Ama ng Isus? Ang nakasulat dun sa lumang sa Torah, I will say, sa Torah. Ang nakasulat sa Torah, yung tetragrammaton kung tawagin nila, na YHWH. Yun yung nakasulat dun, YHWH. Pero kung paano pinopronounce yun, hindi na natin alam kung paano pinopronounce yun eh. Kasi allegedly, yung mga bumabasa ang naglalagay ng vowels nun kasi Hebrew alphabet yun. Sa Hebrew alphabet, walang vowels allegedly. So kung sino man yung bumabasa, siya yung nagsusupply ng vowels dun. Hindi natin alam ngayon paano pinopronounce yun. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Okay, brother. Yun ang tanong ko. Salamat. Okay. Thank you very much. Disconnect. Okay, next tayo. Tuloy na natin to hanggang siguro mamatay tong cellphone ko. Hanggang mamatay cellphone. Kabushin? Kabushin? Okay. Kabushin. Mga siguro 2-3 tanong pa to. RG Denosta Riza. Para makakit ka, mag-request ka na makakit. Kailangan ko kita rito sa listahan ko kasi hindi kita nakikita sa listahan eh. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother. Kabushin. Okay, wala. Next tayo. Next. Kobe. Kobe, Japan. Kobe, Japan. Kobe. Taga saan ka? Hello. Sir, good evening. Good morning. Good morning. Taga saan ka? Sa Japan. Oh, Japan. mga Nasa Japan. Japan ako. Okay. Ano tanong mo? Sir, tanong ko lang sa yung anong gagawin doon sa part ng Mall of Asia, yung tabing dagat doon. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Nire-reclaim nila yun eh. Kasi regular naman ang reclaiming doon sa lugar na yun. Kasi yung MOA, di ba, tinapalan nila. Yung anong tawag ito, Dolomite Beach, tinapalan nila. Regular ang reclaiming doon eh. Sa mas madalas na pagkakataon, malaking kumpanya may-ari niyan, tapos inaprobahan ng munisipyo para mag-reclaim ng lugar na yun. Tapos doon na ngayon sa private entity. Yun ang kadalasan nakikita ko nangyayari dyan eh. Re-reclaim, tapos private entity na bigla yung may-ari. Hindi ko alam. Dugtong-dugtong lang. Oo. Ano tanong mo pa? Follow up. Yun lang. Okay. Sige, next question tayo. Thank you very much. Kuha tayo. Angel Eye. Meron pa? Dumiskarte ka? Last 5 orders. Okay. Last 5 orders. Good morning, brother. Ay, sister pala to. Taga saan ka? Hello, hi Kuya Pogi. I'm from West Covina, California. Kamusta kayo dyan, California? Ingat sa wildfire. Well, oo nga malayo kami sa fire, Kuya Pogi. Wala naman. Swerte. Sana wag. Malaki naman ang California eh. So, ayos lang. Oo. Kuya, ang tanong malapit ko ka sa San Bernardino? Yes. Palagi ako sa Morongo. Paragi ka sa Morongo. Lagi ako sa casino. Yes, lagi ako nagsiswimming. San Bernardino. Putang inang San courthouse Bernardino yan. Casino. Ang putang ina. Hindi ko talaga gusto yung lugar na yan, diretso. Ang bagal-bagal ng courthouses nila dyan. Bagal-bagal ng courthouses nila. Tang ina.
Oo. San Bernardino, California. Isa sa mga pinakakinamumuhiang kong lugar sa buong Amerika. Ganun ba? Oo, ang bagal ng courthouse nila dyan. Putang ng courthouse yan. Kupal. Oo nga. Okay, Oo nga. sige. Questions mo? Kaya, iba yung question ko about sa love life naman. Sige lang, go. At last. Okay, nakahinga Paano- muna ako. Oo. Oo, Mga kuya, pansabugan ng paano mo utak yung malalaman tanong ng mga nauna eh. Sabog yung utak ko eh. Love Putang life ina na mo eh. lang. Okay, go. Okay, love Oo, life. love life na lang, kuya. Kuya, paano mo malalaman na, kasi may manliligaw ako na seryoso siya sa akin kung hindi ako niloloko. Kasi ILDR kami eh. Uwi na daw ako, i-engage niya daw ako, mahal niya daw ako, ganyan. Hindi ko alam kung totoo. Ano yun? Nakita mo yung tsura ko? Ano makakasiguro? Oo, hindi. Mahal niya lang yung papel ko. Mahal niya lang kung nasan ako. Mahal niya ako dahil Sama mo may na lang yung pera ako. mo. Oo. Yan. Nadali mo. Yes, mahal niya ako dahil gusto niya makaisa. Alam ko lahat eh, no? O, sige. Alam mo na, Paano, nakikinig kuya, ka sa akin 40 regular eh. Kuya, Nakikinig ka kuya, sa akin ito na- regular. Kuya, ito na lang ako. Kuya, ito. 40 na ako, tumatanda na ako. Malapit na ako magsara yung paraiso. Paraiso ng ano ko. Paano yon? Ano ang ano ko eh? Siyempre, tatanda na lang ba ako? Paano ko masisecure sa sarili ko na mag-aasawa ko kailan? O paano? Sino? Paano Ang tanong ko masisiguro sa'yo, yung lalaki? bakit? Bakit? Kasi kailangan ko ng katuwang sa buhay. Kailangan Kumuha ka ng katulong. magpamilya. Kailangan ko ng anak. Na makakasama Mag-ampon ka. sa habang buhay. Ganun ba? Lahat ng mga gusto mong mangyari, kaya mong patsi-patsiin sa iba-ibang aspeto ng buhay. Pero, ang hindi mo gugustuhin, ang hindi mo gugustuhin, yung nag-asawa ka dahil nagmamadali ka lang. Tapos yung may hawak ngayon ng papel na asawa mo, putang ina, lahat na lang ng meron ka gustong kunin sa'yo. Okay. Mas madali I ngayon. don't know, I Eto, don't dediretsuhin know. kita ha. Okay. Mas madali pa na patsi-patsiin mo na lang yung kung ano man ang eksaktong gusto mo sa konsepto ng asawa na nasa isip mo, patsi-patsiin mo. Gusto mo ng anak? Kumuha ka ng anak, magampong ka. Gusto mo ng kasama? Kumuha ka ng aso. Himasin mo. Gusto mo ng pagmamahal? Okay. Gusto mo ng pagmamahal? Magmahal ka ng mga kapwa-tao mo, mamahalin ka nila pabalik. Tignan nyo. Tignan mo, Pilipinas. Hindi nyo nakikita kung paano minamahal nyo na ngayon ako na kahit madaling araw na. Nagtsatsaga pa rin kayo rito. Nakita mo? Kung gaano karaming tao yung nagmamahal sa akin. Yes, yes. For you to gain love, you have to give love first. Love begets love. Okay. Bago tayo natutong magmahal, naunat muna tayong minahal ng Diyos. Yes, I agree. Oo. Love begets love. Respect begets respect. Money begets money. Diba? Naisip mo yung ganong konsepto? Na bago ka, kung gusto mo mahalin ka ng tao, matuto ka muna magmahal sa tao. Ang ngayon naintindihan ko, oo, naghahanap ka ng lambing, pwede ka naman magka-boyfriend eh. Pero ang delikado kasi doon na hindi mo gugustuhin, yung konsepto na tangina, pinilit mong magkaroon ng asawa, kahit sino na lang, kasi nagmamadali ka na, tapos ang nakuha mo, putang ina. I like you talaga. Yeah. Thank you, kuya. Follow-up Sige. question. Salamat. Okay. Yun lang, kuya. Thank you, idol. Okay, Ingatan mo bye-bye. sarili mo ha. Bye-bye po. Bye-bye. Opo, salamat po. Bye-bye Ito po. pala. Ito. May naisip ako. Bago ko umalis. Ito. May naisip ako. Ano yan, kuya? Makipag-chat ka Kuya, sa kung accept sino mo man. tayo. Makipag-chat ka sa kung sino man. sige, Tapos gumawa ka sige. ng fake na profile. Tapos kunyari mahirap ka lang. Kunyari wala ka sa Amerika. Kunyari nasa Pilipinas kuya, ka lang. sandali lang. Kuya, alam mo yung family ko, ganyan ang sinasabi sa akin. Sabi na ano mo, natumbok mo. Sabi, Michelle, umuwi ka sa Pilipinas, magpanggap ka. Naku, bakit ba ang ano ninyo? Pare-parehas kayo na iniisip. Kasi, diretso, tingnan mo, pansinin mo, minahal ako ng mga tao hindi dahil mayaman ako. Yeah. Minahal ako ng mga tao hindi dahil pogi ako. Minahal ako ng mga tao hindi dahil sa kung ano man yung makukuha nila sa akin, mapapala nila sa akin. Kundi minahal nila ako kasi nakita nilang nauna akong nagmahal sa kanila. Oh, wow. Tignan mo, Okay, isipin mo kuya. marami namang mas mga matatalino kaysa sa akin eh. Diba? Katulad nila Kuya Kim Atienza. At katulad ng maraming iba't iba pang mga scientifico na merong sariling Facebook profile na mga doktor yung iba,
na mga abogado yung iba, na mga blabla, na mga mas matatalino at mga tituladong tao kaysa sa akin. Pero tignan mo, nakukuha ko yung suporta na nakukuha ko at sumasabay yung mga tao sa akin sa bagay na ginagawa ko. Kasi I have enough credibility inside their heads and they have enough love for me because I have loved them first. Nauna akong nagmahal eh. Nandun na nga sa konsepto na sinasakripisyo ko na nga yung sarili ko eh. Tangina, kahit pera ko, binibigay ko rito eh. Kahit buhay ko, binibigay ko rito eh. Isipin mo, hindi birong gumastos para sa production ng ganito ha. Pwede mo sabihin, cellphone lang naman yan. Tangina, hindi mo alam kung gaano karami ginastos ko rito. Nakaka-million na ako dito. I agree. Million na ginagastos ko rito na ako, sarili kong pera gamit ko. Yung mga editors na ako nagbabayad, yung mga videographers na ako nagbabayad, yung studio na ako nagbabayad, yung mga equipments na ako nagbabayad, tangina lahat yun pera ko, personal na pera ko. Wala naman tumutulong sa akin eh. Diba? May tumulong man sa'yo, may mag-abot man ng kaperaso, barya lang yun, maswerte ka na maka 5,000, 10,000 sa nagbigay sa'yo eh. Pero tangina, wala naman tumutulong sa akin, lahat to galing sa sarili kong bulsa, sarili kong pera, pagmamahal ko sa kapwa-tao, na wala naman akong kinikita sa Facebook. Wala akong kinikita sa TikTok. Yung YouTube ko, kumita, 200 lang, $200. Ano ba naman yung $200 sa loob ng 2 taon? Tangina, lumalabas 5,000 pesos lang kinita mo sa isang taon. Ay, milyon na ginagastos ko rito, baka akala nyo. Milyon na ang ginagastos ko rito. Alang-alang lang sa pagmamahal ko sa inyo na kayo matuto. Hindi na para bumalik pa sa akin yung pag-ibig na yan. Hindi na. Lahat ng pag-ibig ko, pamigay sa kapwa-tao ko. Kung babalik man sa akin o hindi, nasa inyo na lang yun, bahala na kayo. Kung tatanong kayo ng utang na loob o hindi, bahala kayo, nasa inyo na yun. Parang magulang na meron ka na ang lahat na lang ng bagay ay gusto mong ibigay sa anak mo. Ganun yung nararamdaman ko para sa Pilipinas. Pero hindi na para bumalik pa sa akin yan. Yung parang ako aasa pa, hindi na. Bigay lahat yan bigay. Lahat ng mga mapapala nyo sa akin, bibigay ko lang sa inyo. Kung magbenta man siguro ako ng sabon, gano'n, na pinapabenta ko ng tropa, pinabebenta lang ng tropa yun eh. Bahala kayo kung gusto nyo bumili o hindi. Diba? Pero ang pinaka-bottom line nun, nagmahal lang talaga ako. Tapos yung pagmamahal ko, sinamahan ko ng utak, hindi katulad nung iba. So, talaga. Thank you, Kuya Pogi. Idol kita. Salamat po, salamat po. Oo. Ingat kayo dyan, dahan-dahan. Bye-bye. Ingat ka, Kuya Pogi. Bye-bye. Bye-bye. Okay. 5% na lang battery ko. Ay, puta. Pindot. Last question na siguro to. Kuha tayo last question. Galing sa Limotya. Ito, Limotya. Hi, boss. Hi, good morning. Taga saan ka? Tanong pag-ibig lang po. Why do we have to fall in love with a person who... why do we have to fall in love with a person who doesn't feel the same way as we do? We don't. Kasi parang sinasabi mo, mandatory yan. Hindi ba mandatory yan eh? Diba? Tinitigan mo kasi. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Tinitigan mo kasi. Diba? Kasi hirap sa inyo eh. Tangina, matuto kayo mag-control ng puso ninyo. Paano ko kontrolin yan? Tangina, alam mo na nga nahuhulog ka na, wag mo nang tignan, putang ina naman, 'di ba? Tingin ka pa ng tingin sa profile. Putang ina, tingin ka pa ng tingin sa TikTok. Paano ngayon yan? Hindi ngayon, lalo kayo nahulog. Alam mo, kung saan nandun ang attention mo, doon din dumudoon ang puso mo. Ingatan ninyo puso ninyo, puta. Alam mo na doon na napupunta yung puso mo, puta, pati attention mo, binibigay mo pa doon, paulit-ulit. Kaya palalim ka tuloy ng palalim sa lubak na kayo nabibilangan mo. Diba? Doon ka magkakaproblema eh. Palalim ka ng palalim dyan sa lubak na yan hanggat binibigay mo ng binibigay attention mo dyan. Tingnan mo, pansinin mo, pag bigay ka ng bigay ng attention mo, lalo ka nagkakagusto doon sa una palang crush mo na. Hindi mo napapansin. Tangina, common sense naman yung brad eh. Pag alam mo nang hindi ka gusto, tapos alam mo naman wala namang pag-asa kasi way out of your league, pwede ka magsubok, mag-iwan ka lang na sa sarili mo, pero pag alam mo talaga completely, putang na, wala na talagang pag-asa, tapos may jowa ng iba o may asawa na, puta, wag mo nang tignan, brad. Ang tigas naman ang ulo mo eh. Oh. Diba? Ano follow-up question mo? Tangina, in English mo pa, why do we have to fall in love with the people who doesn't love us? Tangina, why do we have to fall in love? Sino pa may sabi sa'yo you have to fall in love with those people? Diba? To start with, sino ba nagsabi sa'yo you have to fall in love with those people who doesn't love you back? Sa akin, puta, kung ang pag-ibig mutual, kung hindi rin lang naman mutual, wag na lang. Eros yan eh. Hindi naman yung pagmamahal sa magulang eh. Kung pagmamahal sa magulang yan, ayos lang. Mahal mo magulang mo, hindi ka mahal pabalik ng magulang mo, okay lang. Mahal mo Diyos, hindi ka mahal ng Diyos sa pabalik, okay lang. Pero eros yan eh. Diba? It involves sexual relationship.
Paano ngayon yung sexual relationship? Pag ikaw lang nagmamahal, mukha kang tanga. Ano, pagbabatihan mo na lang yung picture niya, ganon. Tangina naman, Brad. Tangina. Paano ka makakabuo ng pamilya sa isang babaeng hindi ka naman gusto? Ano, lalasingin mo yan, horse tranquilizer mo para kasi PDD. Tangina talaga, Brad. Paano ang question? Sige. Tangina mo, natawa ka ngayon sa sarili mong katangahan. Putang ina ka. Kung nandito ka lang, binato ka ng putang ina ng takip ng bote. Paano ang question mo? May tanong dito, Idol. Yeah. May nagtanong, sabi niya, Katolik to, may tanong tungkol sa Katolik. Tama ba na kinukumpisal yung kasalanan? Tama naman yun, in fairness naman. Sa Diyos at saka sa napagkamalian mo. Sa Diyos at saka sa napagkamalian mo. Pero sa pare, duda ako ron eh. Kasi hindi mo naman napagkamali. Kasi nababasa ko sa Biblia yun eh. Magsabihan kayo ng kasalanan ng isa't isa eh. Nakasulat yun eh. At saka yung sabihin ninyong inyong mga kasalanan sa Panginoon. Yun, nakasulat din yun eh. Doon sa napagkasalaan mo at saka sa Diyos mismo, diretso. Dumiretso ka na lang sa Diyos. Yun, mamumpisal ka diretso sa Diyos. Aminin mo yung kasalanan mo, humingi kang tawad, tapos magbago ka. Brother, yun ang masasabi ko ron. Sa ganun, okay lang yun. Sa Katoliko, okay lang. Kukumpisal ka sa pare, ganun, okay lang yun. Ayos lang yun. Hindi naman ako tutol doon, in fairness naman. Hindi naman kasi lahat ng bagay tungkol sa Katoliko, tinututulan ko eh. Siyempre, masama naman yung pag lahat na lang, takinal. Kahit tama, tututulan mo. Mali yun. Pagka tama, huwag ka tututol. Pagka mali, yun, okay lang tumutol. Ganun. Ganun ang konsepto ko sa buhay eh. So, sa iba nagsasabi, inaatake mo yung kakatoliko. Tangina, hindi inaatake yung katoliko. No ka? Katangahan lang talaga ng mga ibang katoliko. Akala inaatake ng inaatake. Hindi, may nagtatanong kasi. Pag may nagtatanong, o hindi ako naman, sasagot ako sa tanong. Pero kung wala naman nagtatanong, ano ba naman, love life yung pinag-uusapan natin, tapos biglang ipapasok yung usaping katoliko, tapos wala naman nagtanong, katangahan ko na yun pagka ganun. Gets mo? Ayun, yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Yun na po, thank you po. Ingat ko palagi. Okay, okay. 4%, kaya pa siguro, last question to. 4% na lang ako, last question na to Jack. Team member. Hindi ko alam kung ibig sabihin team member. Jacob pala to, hindi pala Jack. Jacob. Brother, good morning. Taga saan ka? Nakatulog ka na yata Nakatulog na. Kuha tayong bago. Naririnig ko, humihinga siya dun sa mic eh. Nilagay yata sa gilid ng tenga niya yung sa amin yan, thank you. Ayos talaga yung mga bata rito. Eto, hinihingan din tayo. Justin, taga saan ka? Hello po. Akala ko tulog ka na rin eh. Taga saan ka? Hindi po. Taga Pasig. Pasig, okay. Ano tanong mo? Tanong ko lang po kasi, naniniwala po kayo sa unitary. Sa? Di ba? Ano? Naniniwala po ba sa Trinity na meron po ba yun or wala? Sa Biblia, wala kasi akong nabasang Trinity eh. Wala eh. Ang meron sa Biblia, Godhead, pagka-Diyos. Yun ang nababasa, Godhead. Pero Trinity, wala akong nabasang ganun sa Biblia eh. Gusto ko pong matuto lalo na ng mas malalim pa sa Bible. So, pinagbabasihan ko po ang history and Bible. Ngayon, nabasa ko rin po kung saan nila yung pag-aaral ng Trinity sa Council of Nicaea. Ewan ko po kung aware po kayo. Council of Nicaea. Council of, ano? Ang sabi ko, Nicaea po ang basa sa English, pero Nicaea po yung sa kanya. Council of Nicaea, wherein si Constantine I, kasi sabi niya, ang Christianity napaka-complicated daw. Ano ba talaga si Cristo? Diyos ba o tao? Ngayon, nag-decide po siya pero hindi complicated. Kasi ng mga crusade na kanoon, diba? Kung ma-accept po ng tao na mas accepted ang Christianity, ano nila ipapaliganap yung isang bagay na kahit sila mismo naguguluhan, nag-decide po sila sa Council of Nicaea. Diyos na lang si Cristo. Tapos doon na rin po nila dinecide yung tradition na wala sa Bible. Ngayon, ito po kaya yung pwede kong mapagbasihan na mas maging maalam pa
sa Bible na kagaya po ng Sipagan mo ginagawa yung natin sa pagbabasa. Kasi alam mo, diretso pag naputol pala to, lobat na ako Sipagan mo pagbabasa ng Biblia. Kasi alam mo, diretso, marami masyadong mga tao na, may kanya-kanyang interpretasyon sa Biblia, doon nagkakaproblema Diba? Tingnan mo, hindi naman katakataka na merong nakasulat sa Biblia si Kristo Diyos Hindi rin naman katakataka may nakasulat sa Biblia si Kristo tao. Diba? Parehas naman tama yun, parehas naman totoo yun. Paano naging totoo yun? Nakasulat diba? Basahin mo lang. Tsatsagain mo lang basahin, makikita mo resulta Nasa Juan 1:1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Yan yung nakasulat diba? O tapos sa 14, nagkatawan tao berbo. Alin yung katawan? Alin yung tao? Katawan. Pero yung Diyos na nasa loob nun, ang nakasulat, ang berbo ay Diyos. Yan sabihin naman ng iba, hindi ka, panukala lang ikayon. Kahit pa sabihin mong panukala yun, ano ba nakasulat? Diba? Ano ba nakasulat? Ang nakasulat, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay panukala. Hindi ganun. Ang nakasulat, ang berbo ay Diyos. Kahit pa sabihin mong panukala yun, nakasulat pa rin naman sa Biblia yun. Hindi mo naman mayaalis sa Biblia ang berbo ay Diyos Diba? Yun nakasulat sa Biblia. Kaya ang tsatsagain mo lang basahin. Sisipagan mo lang basahin. Makinig ka ngayon sa lahat ng religion, tapos tignan mo ngayon kung ano nagme-make sense sa kanila pag kumparahin mo sila. Yun nga kaganda kapag may natatanong ka Diba? Yun ang kaganda pag may natatanong ka. Ang Iglesia ni Cristo natatanong. Ang dating daan natatanong. Ang marami pang iba pang religion natatanong. O ngayon, tanongin mo sila isa-isa, tapos tignan mo kung ano na nagme-make sense sa lahat ng mga religion na natanong mo. Ganun. Ganun yung pag-aaral. Sasaliksikin mo talaga. Itatanong ko nga po yung about nga rin po dyan. Ngayon, sinasabi po sa akin, nung kakilala ko po ministro sa Iglesia. Pag binasa po ang Greek, kasi New Testament po, Greek daw ang original translation. Gender neutral po ang pagsasabi ng one gis benta. Ngayon, yun po yung inaaral ko po ngayon. Binabasa ko rin po sa mga historians tsaka Bible scholars. Kung paano po ba talaga sinabi yun sa salita ng Griego. Kasi medyo doon na po kasi magiging magulo kapag iba't ibang salin na po. Kaya yun po yung parang gusto kong mahiling na tip sa inyo. Paano niyo po ba inaral yung Bible sa meron akong way po? Sometime in the past, panahon pa ng mga PC ito kasi ngayon hindi na masyado uso PC, for cellphone na tayo Panahon pa ng PC, meron akong binili dati na Greek at saka Hebrew Interlinear Bible. Nasa CD yun. So yung nasa CD, dati, binili ko yun sa sa isa sa mga tropa na parang sabi daw niya, nabili daw niya sa National Bookstore. Hindi ako sigurado. Pero, sinigang na baka po? Ilang order? Ito. Meron doon sa dulo. Kaso, wala na ngayon. Ayun. Ilang order? Kay 2 joints. Sige lang. Shoutout kayo dito. Ito, shoutout sa inyo. Okay. Sige. Yun. So, meron ako dating binili. Greek at saka Hebrew Interlinear Bible. Yung mga Biblia na yun dati, totoo, nawala na nga yung CD na yun. Pero napakinabangan ko ng gusto yun. Bawat salita, tinitignan ko dun kung ano ibig sabihin yung kada salita. Nag-enjoy ako ng gusto dun dati. Sobra. Nag-enjoy talaga ako ng gusto dun. Ang dami kong naipanalong debate dahil dun masipag kasi ako magbasa, masipag din ako magsaliksik Ang suggestion ko sa'yo, ngayon sigurado meron na yan sa Google. Yun nga lang, ngayon hindi na ako masyadong nakakapagtyaga na magsaliksik ng Greek at saka Hebrew kasi nawala na yung CD ko na yun. Tapos ngayon, medyo, alam mo yun, tiyagain mo na talaga galing Google Ngayon, pwede mong gawin yung katulad ng ginawa ko. Sigurado meron yan sa internet. Greek at saka Hebrew Interlinear Bible kung tawagin nila, Interlinear Bible. So bawat salita, nandun makikita mo yung bawat kahulugan ng bawat salita. Yun, ganun ako dati. Nagtsatsaga ako dati. Hanggang ngayon, nagtsatsaga pa rin ako pag may mga tanong ako sa isip ko. Ngayon nga lang, medyo naiipit nga lang talaga ako rito sa Project 1M kasi mula pagising hanggang pagtulog, ito na halos yung ginagawa ko So yung mga bagay na naririnig nyo galing sa akin, puro mga stock knowledge, bukod dun sa mga bagay na mga bagay na current events. Yung mga current events, yan, bago talaga yan. Pero yung mga stock knowledge yun Ngayon, overall, ang masasabi ko, brother, sipagan mo yung pagbabasa,
Huwag kang umasa sa mga ministro, huwag kang umasa sa mga pastor, na okay lang yun, marinig mo sila, okay yun. Pero nagre-rely ka sa kanila 100%, puta, magkakaproblema ka dyan, brother. Magkakaproblema ka dyan. Kasi masyado nang marami yung mga naligaw sa mga misinterpretation at saka mga preconceived idea ng mga tao. Tignan mo, katulad lang halimbawa nun, yung tungkol dun sa 1:1, hindi nga ina-acknowledge ng Iglesia ni Cristo na ang berbo ay Diyos eh. Pinipilit nilang gawa ng paraan para hilutin yung ang berbo ay Diyos eh. Ang dami pang iba-ibang talata dyan eh. Yung karunungan ng Diyos na nakasulat dun sa isang talata ng unang Korinto. Pag inungkat mo sa may bandang Kawikaan, Kapitulo 8, nandun na yan bago pa itinatag yung sanlibutan eh. Yung karunungan ng Diyos na tinatawag si Kristo. Yung karunungan ng Diyos na nakasulat doon sa unang Korinto, Kapitulo 1 o Kapitulo 2, kung hindi ako nagkakamali. Nasa bandang unang parte ng unang Korinto, yung karunungan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, si Kristo yon. Tapos nakasulat sa isang talata ng Kawikaan na si Kristo, yung karunungan ng Diyos, nandun na, natatag na bago pa ginawaan sa libutan. Nagsasalita siya. Tapos ipinasulat kay Solomon yung sinabi niya. Siya mismo may sabi, karunungan ng Diyos. Nakasulat yun. Ayun. So, alam mo, sa akin overall, makikinig ka sa kanila, good reference ang Iglesia ni Cristo kasi talagang magaling talaga sila sa Biblia. Good reference ang dating daan, magaling sila sa Biblia. Ang Sabadista, magaling sa Biblia. Ang saksi ni Jehovah, magaling sa Biblia. Katoliko lang naman medyo mahina sa Biblia kasi talagang pinagpipilitan talaga nila yung mga pinagsasabi ng kung sino-sino eh. Naghahanap sila ng kung anumang paliwanag dun sa kung ano man yung nasa isip lang naman nila. Nasa isip lang nila nagsimula yun. Tapos pipilit ngayon nilang humanap ng ebidensya galing sa kung saan-saan ayaw nila gamitin ng Biblia. Pero overall, apakaraming religion na pwede mong gamitin na reference tungkol sa maraming iba-ibang mga bagay. Pag kumparahin mo sila, yun ang suggestion ko sa'yo. Pakinggan mo silang lahat. Tapos tsaka mo ngayon pagsabong-sabungin sa isip mo. Gets mo? Okay. 1% na lang ako. Wala na akong battery. Parting words, mag-enjoy kayo. Ingatan nyo sarili nyo. Pilipinas, masyado maraming gutom na buhay sa sanlibutan. Galingan nyo sa buhay. Huwag kayo masyadong tamad. Kasi isang beses lang tayo mabubuhay. Tayo na, yung buhay na kinabuhay mo rito, 60 years ka lang mabubuhay, sulitin mo na ng gusto. Yung kailangan mong gawin mo na. Kasi walang karunungan, walang kaalaman man, sa libingan na yung paroroonan. Pag panahon mo na para mamatay, wala ka nang kayang gawin pag hiwalay ka na sa katawan mo. Galingan mo sa buhay, Pilipinas. Sumabay ka na. $23,000. Facebook. Marami sa Facebook. Teka, ilang percent na ako? 23. Paano kaya babaliktarin yung camera nito? Hindi ko alam kung paano babaliktarin yung camera eh. Pero okay na siguro yun. Magkita-kita ulit tayo bukas, Pilipinas. Facebook, magkita-kita tayo ulit bukas. Hindi ko alam kung paano babaliktarin yung camera nitong isang cellphone. Galing ngayon sa buhay Bye-bye.